Makakausap po natin, mapalad ho tayo. Makakapiling po natin si Ginoong Gabriel Go. Siya po ang Special Operations Group Strike Force Head ng MMDA. Good morning po, Sir Gab. Good morning, Sir Gab. Xander po at si Angel. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? And isang maulan na Friday and advance Merry Christmas po sa inyong Merry lahat. Christmas, Sir Gab. Kaso yun nga ang kaakibat ng Pasko. Ay grabe po ang traffic. Ano po ba yung ano pa ba yung iba nating may isip diyan sa MMDA para naman kahit papaano ay umaluwan po ang ating biyahe? Alam nyo, it's kumbaga parang po yan NCR Christmas tree lighting. Pero kidding aside, yung problema po kasi sa traffic, no, to be honest, it comes up from different angles at iba't ibang mga elemento po sa ating mga lansangan. Tulad po ng unang-una, Christmas season, yung dagsapo ng mga mall goers, mga shoppers, yung volume ng sasakyan, at syempre po, no, yung mga facilities, lalong-lalo po yung mga kalsada po natin, sabi nga natin as always, no, hindi po dumadagdag or lumalapad ang kalsada pero ang mga sasakyan ay dumadami. That's why dito po sa aming ahensya, especially this Christmas season, puspusan po, hindi lang po doble but triple the efforts po ang ating paglilinis sa mga obstruction. Specifically po, ang focus po natin in the next few days, no, will be the mabuhay lanes, alternate routes, at syempre po yung mga major thoroughfares na kung saan ang problema po dito mga illegal parking, sidewalk obstruction, mga illegal terminals na mga pampublikong kalsada na kung saan dumadagdag po ito sa problema ng gridlock or pag-slow down po ng mga traffic. And aside from that, isa rin po sa hakbang ng ating ahensya yung pagpapatupad po ng mga extended shift ng ating mga enforcers na aabot po hanggang 12 midnight. At hindi lang po ito sa just for the sake of huhulihin po kayo pag may pagdabag. But ang priority po natin dito is to manage the traffic. Opo. Hindi ko alam kung napag-uusapan po ba ng Metro Mayors na i-amend po yung ating number coding. Meron ba silang ganong usapan ngayong Pasko? Well, sa ngayon naman po, no, yung normal color coding scheme po natin is implemented. However, if any pagbabago or meron man po tayong magiging improvements in the future, rest assured naman pinag-aaralan po ito ng ating Metro Manila Council na binubuo po ng mga mayors dito po sa NCR. Opo. Sir Gab, nakita nyo ba or nabasa nyo na ang sentimiento ng ating mga netizens? Kasi ang sinasabi nila, yung tungkol po dun sa Mall-wide sale? Oo, wag daw muna magsagawa. Ang sabi ng mga netizens, bakit parang ang mga mall pa ang kinakailangan mag-adjust? Kung dapat daw po ang MMDA yung gumawa po ng paraan para hindi daw po ganoon ka-traffic ngayon pong holiday season. Well, ano po yan, no? It works both ways. It should work hand in hand. Tayo naman po sa ahensya, puspusan naman po ang tulad nga sinasabi ko, ang ating mga road clearing efforts. At syempre, andyan din po yung mga iba't ibang interventions po na ginagawa natin ng ating ahensya, kasama po ang mga iba't ibang LGUs. Tulad nga po, no, case in point, tulad po nangyari dyan sa may Marcos Highway, na kung saan pinulong po ng ating ahensya under the leadership of our chairman, Atty. Don Artes, na kung saan meron po tayong isang whole approach na kung saan coordinated po ang lahat po ng LGUs na may sakop po dyan sa highway na yan. So meron po tayong mga ilang hakbang na ipapatupad tulad po ng pag-a-adjust ng mga U-turn slots, yung pag-dadagdag ng mga enforcers po natin to manage yung mga intersections, to manage the U-turn slots, and also yung yung isa sa contributing factor, yung mga nagta-terminal po sa kalsada na alam naman po natin ay no loading and unloading zone. So definitely babantayan po natin yan yung mga problemang iyan. And as regard naman po sa pakiusap po namin, uulitin ko po, hindi natin pinagbabawalan ang pag-sale ng ating mga, of course, shopping centers. It's just that this time around, kumbaga yung environment ng ating kalsada, environment po ng ating lansangan, unti-unti nagbabago rin po yan. So as we progress on, kailangan din po natin mag-adapt. So ulitin ko, hindi namin pinagbabawalan. It's just that kung nakikiusap lang po kami na kung maaari po, huwag po magsabay-sabay ang mga mall-wide sales. Especially sa mga kalsada, yung mga major thoroughfares na kung saan, dikit-dikit po ang mga shopping centers. However, yung mga individual stalls or individual stores sa loob po ng mall, Pwede naman. maaari po nang gawin. It's a normal thing naman po, kahit hindi naman po Christmas season, yung mga clearance sale, yung mga
year sales, ginagawa naman po nila yan. So there's nothing new, no, dito po sa pakiusap natin sa mga shopping centers or mga mall operators po natin. Opo. Kumbaga kasi yung mga netizens, alam mo na, konting kibot, may May meme. masasabi. O may meme na gagawin. Oo. Totoo po yan. Saka madagdag ko na po, no, actually it's beneficial on both ends po yan sa mga motorista and also sa mga shopping center operators po natin. Kasi tulad po ng mangyayari niyan, kung nagsabay-sabay po ang mga mall-wide sales po natin, definitely magkakaroon po ng traffic congestion. So Correct. instead Opo. of makapunta po ang mga kababayan natin dyan po sa mga malls na yan, baka ma-stuck po sila sa traffic at pagdating po nila sa mall, sarado na. Or worse, baka hindi na po sila pumunta at umuwi na lang po sa bahay. So kung meron po tayong kumbaga magandang time frame or timetable, yung segregation of mall-wide sales, mas makakatulong din po ito dahil yung mga pupunta po sa malls, mas magiging maginhawa din po sa kanila dahil kahit papaano naman po may contributing factor yung pagbawas ng traffic congestion. Sir, yung mga provincial buses ba, pwede nang dumaan muli dito po sa EDSA? Meron po tayong guidelines na nilabas na kung saan yung mga provincial buses ay temporarily papayagan naman po muna starting po nung pagpasok po nitong Disyembre. However, yung oras po nila at yung endpoint po nila tulad po ng mga buses coming from the north, ang ending po nila is dyan po sa Cubao, then yung from the south naman po, dyan po sa PITX. But pag nalapit na po yung Pasko, meron naman po tayong guidelines na kung saan yearly naman po ginagawa po natin na pinapayagan po sila 24 hours during the kumbaga yung nalalapit na 23, 24, 25 yung kapaskuhan po natin at New Year. Opo, para nga naman yung mga kababayan natin dito na diretso Ayan. sa Cubao o sa PITX po bababa. Yes, tama po kayo. At madagdag ko na po, hindi lang naman po mga mabuhay lanes ang inaasikaso po natin. No? Isa rin po sa binabantayan natin to ensure na maayos po ang kalagayan ng ating mga kababayan who wishes to travel by public transportation, ito mga terminal areas po natin. So puspusan din po ang pagki-clearing, puspusan din po ang pagbabantay at pagmamando po ng ating ahensya. Opo. Nabanggit nyo rin po kanina yung Marcos Highway. Although hindi ko po alam sir kung sa MMDA po na effort po yun. Contributing factor po yung yung parang sinusukat yung weight ng mga truck. Tama po kayo. Actually, under the yung spearhead po ng ating ahensya, tayo naman po ay nakiusap sa DPWH yung baka na maaari pong ipaliban po muna Yes. itong holiday season, itong weighing facilities nila sa ating mga kalsada because it adds up to the yung it takes up the space on the Correct. road na maaaring gamitin ng ating mga motorista. So maganda naman po naging outcome at pumayag naman po ang ahensya na meron pong responsibilidad dyan. So parang through the MMDA po ay pansamantala isususpend nila yung kanilang operations. Tama po kayo. Ayun, thank you po. Opo. Sir Gab, yung mga camera po ba natin, CCTV camera, all working po? Kasi importante po yan, lalo na ngayon na yung mga kaliwat kanan po ang Christmas party, di ba? Hindi naman maiwasan yung iba, nakainom habang nagmamaneho para ma-monitor po natin yung mga aksidente sa lansangan. Yes, that is correct po ma'am. 24 hours working naman po ang ating mga CCTV sa pangunahing kalsada and also other secondary roads which is under MMDA MMDA jurisdiction. Meron po tayong mga cameras na naka-install po dyan. At kung tuusin po, every now and then nagdadagdag pa po tayo ng mga high vision or mga AI cameras po natin sa mga pangunahing kalsada. Hindi lang po ito para sa NCAP o yung tinatawag natin non-contact apprehension but also to ensure the safety ng ating mga motorista. At tulad po ng sinabi nyo, kaliwat kanan ng mga Christmas parties, Christmas gatherings and get-togethers, isa po sa pakiusap namin, hindi lang naman po sa aming ahensya but lahat po ng enforcement level na let's drink responsibly. Kung kayo po ay magmamaneho at paparty at makakainom, either you bring a driver, take the public transportation such as the mga different TNPS, or kung talagang hindi po maiwasan, baka maaaring iiwan nyo na lang po yung sasakyan nyo, balikan na lang po kinabukasan. Dahil hindi po worth it na isakripisyo ang buhay nyo, pati na rin po ang buhay ng mga kasama nyo sa kalsada or even mga pasahero nyo. Yun ang payo. Correct. No? Kung sakali po, Sir Gab, kasi kanina kausap din po namin yung MMDA 136. Halimbawa po nagkabanggaan, ano ho ba ang dapat gawin ng dalawang driver kung minor lang naman po
yung naging Sagian lang. sagian lang kasi po yun nga po Sagabal. sagabal po eh. Totoo po yan, no? Actually, if these are just minor accidents or incidents such as nagasgasan po yung side mirror, medyo nagkaroon ng maliit na dent ang inyong mga bumpers or nagasgasan, with our being considerate of other road users, baka maaari pong picturean na lang po natin kaagad-agad at maaaring itabi po natin kaagad ito sa mga lugar na pwedeng hintuan tulad po ng mga gas stations or mga temporary waiting areas po natin para hindi po tayo makadagdag sa problema po dito po sa traffic congestion. And isa rin po sa mapapayo ko po bilang isang motorista rin po, kung minor lang naman po, baka maaaring madaan po ito sa magandang usapan, exchanges of details, maaari naman pong mag-usap na lang po both parties na kung ano po ang magiging kasunduan nila. But as much as possible, siyempre wala po may gusto na may mangyaring any banggaan or traffic collisions or accidents po, no? So, dapat po tayo bilang mga drivers at motorista, let's all practice defensive driving at mas maging sensitive po tayo at mas maging aware, lalo na itong Christmas season, kaliwat kanan ng traffic. So, mabawasan din po yung init ng ulo because hindi lang po road rage, pati na rin po yung mga aksidente. Ayan, okay. With that, Sir Gab, maraming salamat po sa inyong Thank you, oras sir, at panahon ha. dito po sa aming programa. Merry Christmas po, Sir Gab.